Isa na, i-acknowledge ko na lang po ngayon kasi sa ngayon po, sa pagbibigay po, dyan po nilagay natin sa peace and order kasi ang peace and order ay kasama po sa ating hearts. Tama, yung S natin ay security. Ito naman ay sinabit na rin ni PD regarding sa ngayon pong first quarter, sa 25 million allocated yung sarili po jacket and at the same time, yung tinatawag pong PNP official shoes. So itong first quarter, sa 25 million na budget natin for our PNP, ito ho'y nakuha na yung almost 9.5 million para sa pangangailangan na ito. So, ngayon po, ang pagdidiskusyon na natin, we have some allocations. The good news is kasama naman natin si Senador. So, kung ano po pwede pa niyang mai-augment when it comes to peace and order, ay alam kong makakatulong po ng malaki si Senador dito. But I guess the most important thing now is the presentation na gagawin po ng ating PNP, na gagawin po ng ating pong military regarding po sa ating insurgency, and at the same time yung ating Bureau of Fire regarding po sa sitwasyon ng status ng mga condition ng ating mga nakatayo at ipatatayo pang mga infrastructure. Mr. Secretary, do we have a quorum? Mr. Presiding Officer, we have a quorum. May I request the Secretary to please read the decision of our meeting. Thank you very much. Is there any second? I second. But I had been advised to make my presentation short by the acting chairman about the crime situation in the region. So the crime volume region-wide is divided into non-index 8,192, and for index crimes we have 15,014 or 64.7%. Yung sinasabi ko on how the province of Batangas fared with the crime situation as compared to other provinces of Calabarzon. So ito po yung total crime volume natin. Rizal recorded the highest, 26%, robbery 3,128, at yung murder. So ito po yung provincial comparative monthly crime rate. In terms of crime solution, 134 yung index crimes po natin. Next. Malbar. So ito po yung mga malalaking bayan po natin. Ito nga rin, pinakamarami po sa atin ay 674 yung physical A9 for the year 2010. For crime clearance po, we also increased for 14.35 points. From 27 to 36.62. If I'm not mistaken, ang estimate nga natin nun 74 million yes, ang kakailanganin to support all the needs ng ating PNP. But utay-utay, plus the counterpart of course of our mga mayors. Dito mabuo natin yung required na 30 na initial pinag-usapan din po natin, PD. Yes, po. And then their training, and their equipment. No, tama po ba? Copy po yan. Secondly, peace and order situation in Batangas province, covering the period from January 1 of last year, 2010, until the current date. The mission, vision, programs, and activities of the Brigade for Peace and Development. Martial and are in accordance with the provisions of Republic Act 9514 and HIRR. Sa buwan po ng June or July, tak po kami ng tinatawag audit. I think the responsibility will still fall sa local chief executive. Siguro kung gano'n yung engineer mo, kung palitan mo, kumuha ka efficient. Diba? Kumuha kang efficient engineer na pag nakakuha ng recommendations ng galing sa Bureau of Fire, BNP, dapat yung engineer mo, aksyonan yun. Because at the end of the day, sa ating mga local chief executives, dapat nilalagay doon sino yung mga unregistered fish-cage operator na hindi nabili na permit ng mayan, pero may lamang isla yung ilang cages na maghihintay within 60 to 90 days. 10,000 na ibabalik. Yun lang ay kasiguraduhan na tayo ay susunod naman sa usapan because 90 days is no joke. We started already March 1. Dapat ay nagkaroon tayo ng
total dismantling, but because of that, usapan natin ay pinahol, tanggalin na lang muna yung mga walang laman. Because we understand, Mayora, 1 million, mahigit, o ilang million ang kikitain pa nila doon sa gusto nilang i-harvest. Tama po ba? So, ang 10,000, it's not for us. It is just assurance na pag hindi kayo nakasunod dito in 90 days, a week before on the 90th day, ay, teka muna naman, this is the same money we're going to use to dismantle your fish pens. Kasi usapan na tayo, I'm sure nakakaroon nyo na lahat yung isda na pagkakakitaan nyo ng milyon-milyon. Tama po ba? But I think the decision na po pwede naman, teka muna, tayo tayong dalawa. Bigyan ng pangangailangan nyo, but yung safety nets din ng programa rin namin dito. Tama po ba? So the 10,000 we will return it, but that's an assurance also na susunod tayo dun sa MOA. But they will get it back because hindi kukunin yung task force. They will be getting that back. Basta sumunod lang tayo dun sa 60 to 90 days na MOA natin na pag na-harvest na, yung million nilang kita, then sila mismo ang magdadala ng kanilang mga fish pens. Kung maaari ay tayo makipag-usap sa PPA at kung maaari ma-extend yung term kasi kung 25 yung panahon dito kung magdanas ngayon siguro yung mga kakaunti ng panahon. But wala tayong magawa when it comes doon sa decision nilang tanggalin yung mga bases doon. Actually, ang main problem natin dito, I don't know if you will agree with me, because we're just going around the, in circle. This is the same issue. Ang problema lang dito, ano ba talaga ang tayo ng MOA ito for us na makagalaw kung ano ang magiging decision natin at the end of the day. Whether ipasa, because balik-baliktad talaga, hindi tayo kumikita, abono tayo, bayad sa bangko, tama? Whether balik-balik na rin natin, maliit ang income, ilan ang binabayarang pipos dyan, but the point is, gaano katatag ang MOA na ito para magkaroon tayo ng libre na galaw kung maging desisyon natin isara, o i-privatize, ipagamit. It's just a matter of ano ang tayo ng MOA ito. Sabi niyo sa Santa Clara, correct me if I'm wrong, that is the MOA. Alam nila, kanila yan. Tama po ba? Itong gusto ko lang ma-resolve. Do we talk to the leaders ng Santa Clara dahil sila ang nasa MOA? Hanggang kailan ba itong MOA ito? For us na makagalaw. Kasi whether we like it or not, balik-balik na rin sa income, talo eh. I mean, ano ang lakas ng MOA ito? May posibilidad pa ba na makipag-coordinate sa mga tiga Santa Clara na pasok? MOA ba ito? Tama po ba ako? Yung memorandum between the provincial government and the PPA. Tama? Gaano ka na NGOs or element with them? Incorporates as one, but most likely they will be called the Sea Institute. Okay? And then, matagal na po the last meeting that we had initially, and then nung tayo po nag-usap, correct me if I'm wrong, did they do feasibility studies sa ibang lugar na po yung supposedly alternative na po pwede? Hindi pa po. Hindi pa po. Ngayon pa lang yung isa sila sa Okay. With a perfect site for that Sea Institute. Kasi po, pero kayo personally, talagang sa tingin ninyo, regarding sa inyong personal na feasibility sa study, talagang perfect site po itong PPLC natin. Maganda po yung site na But with the Sea Institute, hindi pa nila na-confirm talaga kung talagang this is a perfect site for them. Pero na years na yes, but the information they gathered together, they said, once and for all, we have to decide on the sites. We see 5 sites. Kailangan natin decide. Pero nakita ko, may interest sila sa Kaya ko lang po gusto yung assurance or at least kahit pa paano medyo mataas ang hope na talagang more or less dito. Kasi yan ang pagkakon natin. With nire-request natin na renegotiation, ito yung alternatibo lalaban natin kasi meron kami kaya namin ipasok. Nandiyan dyan na po pwede maging tourist spot, magiging isang landmark ulit because of the aquarium na itatayo.
yung assurance lang na more or less, hindi naman kahit hindi 100% na mas may leaning na talagang dito makukuha, mas may leaning ang site dito po sa BPLC. Kasi after sa renegotiation natin, we're trying to lean on this also tama, na meron kaming alternatibo rin dito may papasok po just in case na pagkamo. So yun lang naman yung assurance po na yung ginawa po nilang feasibility study, kung 60-70% talagang perfect site for them itong BPLC. So may pinangahawakan din po kami for the continuity ng ating negotiation and at the same time yung renegotiation gagawin with PPA. Para ang aming puso. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. His Excellency Ramon C. Arguelles, the Bishop of the Archdiocese of Lipan, the Honorable Governor of the Province of Cavite, Honorable Vilma Santos Batangas, that they both agreed to sign. And today we are here gathered before the eyes of God and before everybody here, sectors of our society, to sign this document. madali yung tayo ko rito and for me to give a message. Lalo na po, ang panggagalingan ko ay ang naging komento na iginagalang ko po't minamahal na walang iba kundi ang aming pong board member, si Ka Hermy, if I may be informal, Ka Hermy Dolor. At ang isang tao naman din po, ang pamilya niya naging malapit sa akin, walang iba yung binanggit din po ni Kanarding. Kanina, ay wala silang alam kung saan po nanggagaling itong problema. Bawan is a peaceful municipality. So, kahit pa paano, there's a misconception maybe, or maybe misunderstanding, maybe hindi nagkakaunawaan o nagkakausap lamang ng tama. Tama po ba? But again, before anything, it's indeed a privilege to be a part of this I won't call it peace covenant. Itong ating pulong, pagsasama-sama ngayong hapon. Sa Calabarzon po, ang Batangas po, ang pinaka-minimal kung pag-uusapan po ay yung index and non-index crime. So, nandito na po yung murder, nakawan, lahat. Kung i-compare sa Calabarzon, pinaka-ababa pa rin po ang ratio ng percentage po dito sa atin sa lalawigan ng Batangas. But bilang ina ng lalawigan ng Batangas, now I am on my 4th year bilang nanay ng lalawigan ng Batangas. Every time meron pa rin po akong madidinig na news pagdating po sa katahimikan o peace and order ng ating lalawigan at ito po'y ilalathala sa dyaryo o naipapakita po sa telebisyon, ay para pong tinuturok yung aking puso. Kasi alam ko po, ang pinaka-importante sa lahat ng bagay para maipatupad ko ang mga dapat mangyari sa lalawigan, walang iba kundi ang nangunguna ay peace and order. Tama po ba? Even if I have these concrete programs, we will talk about hearts, the health, all the basic needs, education, agriculture, infrastructure, tourism, but security should always be there. So, sa peace covenant na ito, it's not even a peace covenant for me. Because I know sila Ka Hermy Dolor, I know also ang mga Bantugon. Baka po ang ibig sabihin ng peace covenant na ito ay kayong pinakasinusunod at most powerful in Bawan. So maybe if we will talk about peace and order, being the governor of the province or the mother of the province,
baka sa inyo po ako humingi ng tulong to maintain our peace and order. Tama po ba?